signs that God is telling you na tapusin mo na yung relasyon ninyo. Yon. Well, ito mga utol, actually, kahit ako din is naniniwala din ako dito na hindi po bulag yung Diyos. Okay? Na buong akala natin is parang hinahayaan lang tayo, na hindi tayo tinutulungan. Pero kung minsan kasi is tayo lang din naman itong yung nagpapakabulag. Na kahit pinapakitaan na tayo ng mga sinyales ay wala. Sinusuway natin, nagpapakabulag tayo, nagbibingi-bingihan tayo. Yung tipong kung ano kasi yung gusto nating mangyari is gusto rin nating makuha. Na kahit marami nang sumasagabal. Kasi ito, pagdating sa mundong ito, is pinanganak din tayo ng Diyos na may sariling pag-iisip. Yes, nilagyan tayo talaga ng Diyos ng utak. Kasi ang gusto niyang mangyari is, ikaw, na anak, is bahala ka na. Ha, kung ano yung gusto mong gagawin sa buhay mo. Yes, that's why nilagyan niya tayo ng utak. Kumbaga pa may free will tayo. Na kung ano yung gusto nating gagawin, malaya tayo. Pero, nasa atin na ito sa ngayon kung gagawa tayo ng tama o mali. So kahit sabihin man natin na tayo na yung nagdi-decide sa sarili natin or sa buhay natin is still, hindi pa rin naman tayo pinapabayaan ng Diyos. That's why ito ngayon utol kasi ako, na-experience ko na rin talaga yung gawain na ito. Na dito ko naramdaman na hindi rin ako pinapabayaan ng Diyos. So ito ngayon, isa-isahin natin para mabigyan din kayo ng ideas na ito pala ay sinyalis na pinapamulat sa iyo ng Diyos na huwag mo nang ituloy pa yung relationship ninyo or kailangan mo nang tapusin yung relasyon ninyo. So ito ngayon, isa-isahin natin na yung una sa lahat is kapag humihingi ka ng signs. Yes. Kung yung state of mind mo sa ngayon, na hirap ka na, yung tipong humihingi ka na rin talaga ng senyales galing sa Diyos or galing sa taas, na Lord, please lang, bigyan mo ako ng senyales na kailangan ko na talagang tapusin yung relationship na ito, na kailangan ko nang layuan yung taong ito. Yes, bigyan mo ako ng isang sign, halimbawa na lang may makita akong butterfly sa loob ng bahay, halimbawa na lang kapag pumunta ako sa isang lugar na ito is kapag may matagpuan ako or kung whatsoever man dyan. So ngayon, once na humihingi ka ng sign, kahit sabihin pa natin utol na matutupad ito or hindi man, is doon pa lang sa act na humihingi ka ng signs is for sure utol. Nasa relationship ka na which is pabigat lang sa'yo or sakit sa ulo. So sinyalis na din po yan na kailangan mo nang tapusin yung relationship ninyo. Okay? So yun, and then ito, yung pangalawa natin is nilayuan mo ang mga kaibigan mo. Okay, halimbawa na lang, dati is nandiyan ka palagi para sa tropa, sa mga kaibigan. Okay? And then sa ngayon is yung tipong parang hindi ka na mahagilap ng kaibigan mo, hindi ka na nila mahingian ng tulong, or hindi ka na malapitan ng mga kaibigan mo. Yung tipong parang nakafocus ka na ngayon sa karelasyon mo, na tinatakwin mo na yung mga kaibigan mo, and then kung magkahiwalay man kayo ng partner mo is babalik ka na naman sa kaibigan mo. So hindi rin tama utol. Kailangan kasi is balance. Na kahit may karelasyon ka na, is still dapat hindi mo natatalikuran yung mga kaibigan mo. Pero kapag sa gawaing natatalikuran mo yung mga kaibigan mo is sinyalis din po yan na wala ka sa tamang relasyon. Okay? So yun and then ito pa. Yung pangatlo natin is itinatakwil ang pamilya. Isa pa talaga ito. Na Kuya Kiko, actually, mas pinili ko yung partner ko over sa family ko. Nilayuan ko na yung pamilya ko. Hindi ko na sila pinapakinggan para lang sa tao na ito. Ito mga utol, actually hindi na rin po yan normal. Kasi yung isang normal relationship is dapat open kayo sa isa't isa. Yung tipong wala kayong tinatago. Yung tipong hindi kayo nag-aaway, but families. And magkakakilala na which is may bonding sa bawat pamilya. Yes utol, ganun dapat sa isang relasyon. Na once kasi na yung kaparehong pamilya
sa isa't isa ay nagkakaunawaan, yes, may bonding, is napakasarap nito sa damdamin, and mas masasabi natin na maganda yung daloy ng relationship. Unlike sa tinatalikuran mo yung pamilya mo para lang sa iisang tao, na yung pamilya mo na ito utol is ito sana yung mga tao na hindi ka pinapabayaan or hindi ka tatalikuran, kaso ikaw lang itong tumalikod. So once na nangyari ito sa iyo ngayon, na mas natatalikuran mo na or tinatakwil mo na yung mga pamilya mo, kamag-anak mo para lang sa iisang tao, sinyalis na din po yan na kailangan mong tapusin yung relationship ninyo. Okay? So yun ha. And then ito, yung pang-apat natin is pagloloko at kasinungalingan. Okay. Kapag yung laman ng relasyon ninyo is puro na pagloloko, and then syempre kapag nagloloko yung partner mo is yung kakambal po niyan is pagsisinungaling. Hindi po yan mawawala utol once na nagloloko yung partner mo. Lahat ng maririnig mo dyan is puro kasinungalingan. So once na ito na ngayon, yung cycle ng situation ninyo na puro na lang panloloko at saka kasinungalingan is wala na po yung peace of mind. Kumbaga pa is malagi ka na lang mapapraning, palagi ka na lang mababalisa na pumapasok na kayo sa toxic relationship. So isa rin ito utol na sinyalis na kapag puro na lang panloloko or kasinungalingan ay kailangan mo na rin tapusin yung relationship ninyo. Okay? So yun. And then ito yung panghuli natin is hindi kayo pareho ng goal. Okay. Kung minsan kasi, lalong-lalo na sa mga kababaihan na Kuya Kiko, gusto ko na talagang mag-settle down, nakasama siya, pero kaso lang yung partner ko is parang iba yung goal niya eh. Hindi pa daw siya handa, hindi pa siya ready. So kailangan ko daw munang maghintay. And parang wala pa sa kondisyon yung sa isipan niya or sa damdamin niya man na para mag-settle down or bumuo ng isang pamilya. Then ito mga utol, hindi po kasi mabubuo yung isang relationship or yung isang pangarap kapag sa isang relasyon ay isa lang po yung nagkakaroon ng kagustuhan na makamit ito. And then yung isa is iba yung goal niya or wala pa siya sa isipan niya para sa mga ganong bagay, ay hindi po talaga matutupad yung mga pangarap ninyo. And then by the end of the day, sa kakahintay mo sa kanya na para maging handa na siya is saka ka lang pala iiwan, saka ka lang pala aayawan or lulukohin din. See? So mas lalo pang tumatagal yung pagstay mo sa isang relasyon na nag-aaksaya ka na lang pala ng panahon. So again mga utol once na pumasok ka po sa isang relasyon, dapat pareho kayo ng goal sa buhay. Hindi yung ikaw yung may gusto na magkaroon ng magandang goal sa buhay and then siya is walang pakialam, tiyak utol, hindi talaga magtatagumpay yung relationship ninyo. Kahit anong pilit mo dyan ay masasaktan at saka masasaktan ka lang. Okay? So yun po yung mga sinyalis na binibigay sa atin ng Diyos na kailangan mo nang tapusin yung relationship ninyo dahil wala ka sa tamang relasyon. Once na ito yung mga natatamasa mo or nararanasan mo sa isang relasyon. So ngayon utol, kahit isang sinyalis lang dyan, yung nakita mo or yung na-experience mo based dito sa mga inaibanggit ko is kailangan mo na talagang tapusin yung relationship ninyo dahil nag-aaksaya at saka nag-aaksaya ka na lang ng panahon mo dyan. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then, don't forget to follow and subscribe my YouTube channel and my Facebook page. So yun na po. And then, sa gusto pala akong makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page. Kita-kits. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko alam